Ang Filipina espiya na may ketong. Josefina Guerrero, isang Filipina espiya noong ikalawang digmaang pandaigdig. Si Josefina Guerrero ay ipinanganak noong Agosto 5, 1917 sa Lucban, probinsya ng Quezon. Maaga niyang hinarap ang mga pagsubok sa buhay. Nawala ang kanyang mga magulang at kalaunan ay nagkaroon ng Hansen's disease o tinatawag na ketong. Sa kabila ng mga hamong ito, siya ay naging isang bayani na hindi gaanong napapansin. Noong sinakop ng mga Hapon ang Pilipinas noong 1942, nawalan si Josefina ng pagkukuhanan ng gamot dahil sa kakulangan ng supply na medikal. Determinado siyang mabago ang sitwasyon, kaya't lumapit siya sa mga lumalaban at sumali bilang isang espiya. Ang kanyang natatanging kalamangan, iniiwasan siya ng mga sundalong Hapones kapag nakita nila ang mga palatandaan ng sugat sa kanyang balat. Si Josefina ay nagpadala ng mga lihim na mensahe, nagmapa ng mga kuta ng baril ng mga Hapones, at nagdala ng mahahalagang supply sa mga lumalaban at mga puwersang Amerikano. Ang kanyang pinakamapanganib na misyon ay ang pagdadala ng mapa ng mga minefields sa punong himpilan ng Amerikano na saklaw ang 35 milya o kabuuan ng 56 na kilometro. Noong Setyembre 21, 1944, ginamit ng mga tropang Amerikano ang kanyang mapa upang talunin ang depensa ng mga Hapones sa Manila Harbor. Ang tapang at sakripisyo ni Josefina Guerrero ay nagligtas ng mga buhay at nag-ambag ng malaki sa pagsisikap para sa digmaan. Si Josefina Joey Guerrero ay may mahalagang katangian na ginawa siyang napakahalaga bilang espiya para sa mga puwersang alyado sa Pilipinas noong ikalawang digmaang pandaigdig. Ito ay ketong. Gamit ang sakit bilang kalamangan, si Guerrero ay nangalap ng impormasyon at nagsagawa ng surveillance sa mga puwersang Hapones na nakatalaga sa Leyte at kalaunan sa Maynila. Nagtatrabaho rin siya bilang tagahatid sulat at nagdadala ng kinakailangang supply sa mga sundalo. Kadalasan niyang tinatago ang mga kontrabando sa kanyang katawan dahil natatakot ang mga Hapones sa kanyang kalagayan, kaya't hinahayaan siya ng karamihan. Ang kanyang gawain na kinilala na nagligtas ng buhay ng daan-daang sundalo ay labis na pinahalagahan ng militar ng Amerika, na nagpalipad sa kanya pagkatapos ng digmaan sa Estados Unidos, kung saan siya ay binigyan ng mga medalya at parangal para sa kanyang napakahalagang ambag sa pagsisikap para sa digmaan.